Kaya ako po inuulit ko, nananawagan po ako kay Senator, kay Madam Senator Riza Ontiveros at sa lahat ng mga senator na mabubuti ang kalooban, na sana po imbestigahan nyo po yung pong nangyayari dyan sa UNTV at dyan po sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga. Ito na yung matagal na nating hinihintay. So, mabuti merong isang tao ulit na gusto mag-reach out sa mga mambabatas natin sa Senado na sana mapansin yung sinasabi niya, sana mapansin yung hinaing niya na matingnan, maimbestigahan itong MCGI dahil sa mga hindi nakakaalam, sobra-sobra po talaga ang nangyayari sa loob ng relihiyon na MCGI. Napakadami na pong naging issue before pa sa panahon ni Eli Soriano. Kaya lang palagi pong naitatago ito, palagi pong natatakpan, palagi po nila itong pilit binubura sa sistema. Siguro ito na rin yung isa sa magandang pagkakataon para mapansin, para mas makilala ng lahat kung ano talaga ang totoong kulay ng MCGI, kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa loob, sa kaloob-looban ng relihiyong MCGI. Sa mga hindi po nakakaalam, napakarami pong nagkalat sa Reddit na marami pong nagpo-post doon, mga kabataan nagsusumbong na nung sila po ay active pa sa MCGI, sila ay pumasok na manggagawa, sila po ay nakaranas ng pangmumulestya, panghaharas at mga hindi magandang pangyayari habang sila po ay nasa loob ng MCGI nung panahon na naglilingkod sila. Naalala ko yung isang nabasa ko na isang babae na ngayon matured na, may edad na, pero nung kabataan niya, minor de edad pa daw siya noon. Sabi niya sa post niya na siya daw ay nakaranas ng pangmumulestya sa isang matandang servant. Sa takot po niya dahil nga siya ay walang muwang, wala pa siyang 18, so bata pa talaga siya, minor de edad. Nagsumbong po siya sa magulang niya, pero yung magulang niya hindi rin siya pinakinggan. Sa halip po ay sinabihan na lang siya na tumahimik, huwag ipagsabi sa iba. Ganun po ang isa sa na-experience itong kawawang dating miyembro ng MCGI. At sa pagkakaalam po, parang nagbunga yata yung hindi po ako sigurado, pero naalala ko lang yung kwento nung nag-post, parang nagbunga yata yung ginawa sa kanya. Kaya anong nangyari sa pilitan yata siyang ipinakasal ng magulang niya doon sa matandang servant. Wala daw siyang sabi nung nag-post, wala siyang magawa kundi umiyak na lang. Halos araw-araw, gabi-gabi daw siyang umiiyak. Pero yun nga, andun siya sa sitwasyon ng panahon na yun na wala pa siyang kayang gawin. Yung iba pa po na nagpo-post doon, dumana sila ng sobra-sobrang haba ng oras ng pagtatrabaho nung mga panahong itinatayo pa yung K-Dirac. Sobra-sobra daw po, as in para daw silang kalabaw, na kapag nakita pa daw sila ng mga supervisor doon na paupo-upo nagpapahinga, sila daw ay pinagsasabihan pa, sila daw ay hinihiya. Ganun po katindi ang nangyari dati sa MCGI. Nakakaawa po yung mga kabataan na napipilitan na magtrabaho dahil sa yung edad nila napakabata pa, wala pa silang paninindigan. Ganun po katindi. Hindi lang po yun. Bukod dun sa mga ganung pangyayari, sa pagkakaalam ko po marami din silang illegal na ginagawa. Katulad nung sabi ng iba, yung ilang mga businesses daw nitong pamilya ni Daniel Rason at ni Soriano doon sa kanilang baluarte sa Apalit, Pampanga. Sabi nila hindi daw registered o hindi daw nakarehistro yung business sa DTI, sa kung ano mang ahensya dapat na i-register yung isang business. Meron pa nga po naging issue dati na yung isang negosyo ay hindi daw approve ng BFAD, pero nakarelease po, nagbebenta po sila. Ilan lang po yun sa mga
sa mga issue na itinatanong sa pinuno ng MCGI na si Daniel Rason. Pero hanggang ngayon po, na hinaba-haba ng panahon sa tinagal-tagal na ng issue, ni isa wala hong sinagot itong si Daniel Rason. Puro tanggi, puro mga pasaring ang ginagawa niya. Kesyo nag-iimbento daw, kesyo naiinggit. Ganun po ang style ng pinuno ng MCGI. Kaya sana itong pagkakataon na to, sana mabigyan ng liwanag yung sumbong nitong si Badong. Ito pong si Badong ay dating kasapi. Isa po siya sa malapit sa pamilya ng tinatawag nilang royal family. Royal family po ang tawag ng mga miyembro kay Daniel Rason at kay Eli Soriano. Marami po silang ginagawang anomalya na labag sa batas. Unang-una, labag sa batas ng Labor Code ng Pilipinas ang ginagawa po nila. Hindi po sila nagpapasahod ng maayos. Tapos, wala pong mga benefits. Ikalawa, wala pong mga benefits. Government benefits. Yung pong na mga nagtatrabaho po dyan. Tapos, overwork po ang ginagawa po nila. Kaya nakikiusap po ako, sana makarating po ito sa ating pong butihing Madam Senator Riza Ontiveros. Sana po bigyan nyo po ng pansin yung pong aking panawagan, lalo na po yung ginagawa nilang pangka-character assassinate sa mga kagaya ko po na mga dating mga miyembro ng samahan po na iyan. So ayan, malinaw, sinabi niya na dati siyang miyembro. Base din sa mga nakita ko na picture at video, lagi talaga siyang kasama sa mga event, lalo na dun sa panahon pa ni Soriano. Palagi po siyang kasama, kaya po madami siyang alam, kaya malakas ang loob niya magsalita dahil sigurado siya sa sarili niya na totoo yung sinasabi niya na marami talaga silang ginagawa noong kabulastugan. Mga labag sa batas. Hindi po siya maglalakas ng loob magsalita na para lang siraan. Malamang ang sasabihin ng mga taga-MCGI na naninira lang yan, kesyo hindi naibigay yung hiniling. Ganyan po ang style ng MCGI. Kapag medyo against ka na sa sinasabi mo, kapag medyo bumabaluktot ka na sa ginagawa nila, sisiraan kayo sa masa, sisiraan kayo sa mga dati nyong kasamahan. Ganyan po ang ginagawa nila. Character assassination niya, sabi niya. So sana talaga mapansin itong sumbong na to. Sana makarating to sa Senado, sa mga mambabatas natin para masimulan na yung investigation. Magugulat po kayo. Sinisigurado ko magugulat kayo sa dami ng inyong malalaman. Yung mga panatiko dyan na ang lalakas ng loob nila na makipag-away sa social media, pinagtatanggol nila. Ewan ko lang, pag ito na-investigahan ng mga senador, ewan ko lang kung saan kayo pupulutin sa kayabangan ninyo sa social media. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang ninyo. Tingnan natin kung kaya ninyong ipagtanggol yung inyong pinuno na kahit kayo alam nyo sa sarili niyo na may ginagawa talagang kabulastugan, lalo na pagdating sa pera. Tingnan natin ngayon. Ito na yung panahon ngayon, 2025. Matagal na pong inaantay ito. Matagal nang marami na nag-aabang na maimbestigahan itong relihiyon na MCGI. At mukhang ito na yung tamang panahon dahil bago pa po kay Badong, ilan na rin yung matataas na miyembro. Yung iba, OFW pa, nasa ibang bansa. Nagsumbong na rin po sila, kaya lang mukhang medyo mahina pa ng panahon na yun, wala talagang pumapansin. Pero ngayon, iba na po ngayon. Sana itong mga taong naglalahad ng katotohanan, sana magsama-sama sila, mag-collab sila para maipush na makarating sa Senado itong mga ganitong sumbong. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo kung mapapansin nyo po at mapagtutuunan nyo ng pansin ang akin pong pakiusap sa inyo, Madam Senator Riza Ontiveros. Maraming salamat po, Senator Riza Ontiveros, at sa lahat ng mga senators
kawani ng gobyerno na magkakaroon ng lakas ng loob kung paano pong na-expose yung pong anomalya doon sa samahan ni Kibuloy at doon sa samahan ni Senyor Aguila, hindi daw po Senyor Santo Niño. Senyor Aguila, ganun din po, marami pong katiwalian na nangyayari ngayon dyan po sa MCGI, sa pangunguna po ni Daniel Razon at doon sa TV station po nila na UNTV.